Jessa, POV, ibinaba kong telepono at buong pagtatakang tumingin sa nagpakilalang Sky. Samantalang sinuksok nito sa kanyang bulsa ang cellphone at ngumiti sa akin. Kenay, nito na humihingi ng permiso na maupo sa harapan ko. Hindi pa man ako nakakasagot ay naupo na agad ito. Hindi makakarating si Alexus dahil may importante siyang pupuntahan ngayon. Oh, so padala pala siya ng boyfriend kong hilaw. Importante, saan daw siya pupunta? Meron siyang kailangan sunduin sa airport. Biglaan kasi, it's a long story. Pero yun nga, hindi na siya makakarating dito kaya akong pinapunta niya dito. Ganun ba? Sige, nice meeting you na lang Mr. Sky. Paalam ko dito. Tatayo pa sana ako pero pinigilan niya ako sa braso. Napatingin ako sa kamay niya at bigla niyang inalis ang pagkakahawak sa akin. I'm sorry. Nandito na kasi tayo, baka pwede mag-coffee na muna tayo. May treat. Tatanggi pa sana ako na magpatuloy ito sa pagsasalita. Ano bang coffee ang gusto mo? Saglit ako natigilan. Tinanong niya kung anong gusto ko. Hindi siya kagaya ng isang taong kilala ko na pala desisyon at hindi man lang nag-aalalang magtanong kung ano ba ang gusto ko. Bumalik ako sa pagkakaupo. Iced coffee, sagot ko. As in, walang cream or latte? Paniniguro nito. Ayoko, nagtatai kasi ako doon. Pansin ko na pasimple itong natawa, mukha siyang mayamanin. Hindi siguro siya sanay sa mga kagaya ko magsalita. Siguradong puro sosyal at inglesera ang mga nakakahalubilo nito. Yun lang, gusto mo ba ng sweets, pastry? Hindi na, salamat, tanggi ko. Nakakahiya namang magpalibre sa kanya. Okay, sige, order lang ako. Nito bago umalis. Naiinis ako kay Alexus, pinaghintay niya pa ako. Hindi naman pala siya darating. Konting-konti na lang talaga, mauubos ng pasensya ko sa kanya. At sino tong pinadala niya sa akin? Ni hindi man lang niya tinext ang tungkol sa Sky na to. Sandali ako napahinto sa pag-iisip. Sky? Parang narinig ko ng pangalan niya. Hayaan mo't ipapakilala ko sa'yo yung kaibigan ko si Dr. Sky. Gwapo yun, bagay kayo. Aha, alam ko na. Sinetap niya ako ng blind date sa kaibigan niya. Napabuntong hininga ako sa inis. I-boyfriend ko kaya to? Magselos kaya siya? Natanaw kong papalapit na itong si Sky. Ang gwapo naman ito. Sira ulo talaga yung si Alexus. Akala yata niya ay madali ako magbigay porket gwapong pinadala niya. Hindi lang naman kasi panlabas na yung nagustuhan ko kay Alexus. Yung ugali naman talaga niya ang nagustuhan ko. Natuwa kasi ako sa lalaking yon dahil napaka down to earth niya. Kahit mayaman siya, kasundo niyang lahat. Nung magpunta siya sa lugar namin dati, hindi niya alintanang matulog sa isang maliit na silid ng bahay namin. Kahit anong ihain na pagkain ni nanay sa kanya, kinakain niya. Bonus na lang yung pagiging gwapo niya. At kung nagkataon na hindi siya gwapo ay magugustuhan ko pa rin siya. Here's your coffee, my lady. Nakangiting sabi ni Sky. Salamat, tugon ko. Ginantihan ko siya ng ngiti. Pasensya ka na, pati ikaw na abala. Pika ko sa kanya na makaupo siya. Umiling naman ito. No worries. Tinawagan ako ni Alexus kanina. Right now, nasa airport na siya. Nakiusap siya kung pwedeng puntahan ko daw yung kaibigan niya dahil baka naghihintay ka. I'm glad I came. Sana pala mas inagahan ko. Nito. Simpatiko tong ngumiti. Kaibigan, yung palang pakilala ni Alexus sa akin. Nakaramdam ako ng konting kirot. Magkaklase kami ni Alexus. So, paano kayo nagkakilala? Brother-in-law siya ng best friend kong parang kapatid ko na rin. Kaya pala sabi niya parang kapatid ka na niya. May sumundot namang kirot sa puso ko dahil sa sinabi niya. By the way, I'm Skyler. You can call me Sky for short. Nito't nilahad ang kamay. Inabot ko naman yon. Jezabel Lovely or Jessa for short. Nice meeting you. Nakangiti ko sabi. Nice meeting you, love. Nakangiting sabi ni Sky. Ha? Sabi mo lovely pero parang mas bagay sa'yo ang love. So, can I call you love? Nito. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Ngayon lang may tumawag sa akin ng love. Good. I'm glad I'm your first. Sabay ngiti nito na lalo pa nitong kinagwapo. Grabe, ang gwapo talaga ng taong to. Swerte naman na magiging asawa nito. Ilan ang anak mo? Tanong ko, binibiro ko lang siya. Alam ko namang siniset up kami ni Alexus. Nakita kong parang nasa mid to. Okay ka lang? Sabay abot ko ng napkin sa kanya. Tinanggap naman niya yon at pinunas sa kanyang bibig. Natatawa ako dahil pareho sila ni Alexus. Ang sarap gulatin. Nasasamid. Mukha na ba akong tatay?
Anito ng makabawi. Ang gwapo mo kasi, imposibleng wala ka pang asawa. Tatawagin ba kitang love kung may sabit ako? Natatawa nitong sabi. Kahit naman sino pwedeng tawagin ako sa pangalan ko, tugon ko. Tumikim sandali ang lalaki. Wala pa akong asawa. Wala rin akong anak at higit sa lahat wala akong girlfriend. Kung classmate mo si Alexus, mag-asawa ka na, tumatanda ka na. Wika ko. Nasamid na naman ito at nang makabawi muling nagsalita. Mukhang malapit na. Hindi ko pinansin ang huling sinabi niya dahil patingin-tingin ako sa cellphone ko dahil parang may nag-text. Paglingon ko kay Sky ay nakatingin to sa akin na nakataas ang sulok ng labi. So, may boyfriend ka na? Last time sabi mo may boyfriend ka na. Nagkibit balikat ako. Meron, pero hindi niya ako girlfriend. Napatawa si Sky sa sinabi ko. Natawa na rin ako dahil na-realize kong parang ganun nga pala talaga ang sitwasyon namin ni Alexus. Dahil ako lang naman itong may pakialam sa kanya. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyan, anito. Ako lang naman kasi ang may gusto sa kanya. Hindi ako nahihiyang sabihin sa kanya yun. Sigurado kung malalaman din naman niya dahil magkaibigan sila ni Alexus. Natawa lang ito sa sinabi ko na parang hindi naman naniniwala sa akin. Hindi rin nagtagal ay naubos na kaagad ang kape ko. Nagpaalam na ako sa kanya na aalis na. Nag-offer ito na ihatid na lang ako, ngunit tumanggi ako. Magta-taxi na lang ako pero maraming salamat. Tanggi ko sa kanya. Nahiya kasi ako na makaabala sa kanya. So, ganito palang pakiramdam kapag natapos kayong mag-date. Dapat ay ihahatid ka niya. Nakaka-touch pala. Mabuti pa si Sky, naisip na ihatid ako. Samantalang si Alexus never siyang nag-abala. Lagi pa nga siya nagmamadali para takbuhan ako. Pagdating ko sa condo ay naka-receive ako ng text message. Dali-dali ko yung tinignan dahil baka si Alexus na yun at finally naalala niya ako. Nang basahin ko si Sky lang palang nagpadala ng message. From unknown. Hi love, safe ka bang nakauwi? Medyo na-disappoint ako, si Sky lang pala. To unknown, kadarating ko lang, salamat. From unknown, nice meeting you love. See you next time. Hindi na ako nag-reply, naiinis pa rin ako dahil hanggang ngayon hindi pa ako tinetext ni Alexus. Kainis, hihingi talaga ako ng extension dahil hindi counted ang araw na to. Nagising ako nang tumunog ang alarm. Una kong hinagilap ay ang aking cellphone upang tingnan kung may mga message ako. Napakunot ang akin noon nang makita kong mga messages sa number na hindi nakaregister. Number ni Sky. Nag-message pala siya kagabi. Hindi ko na nabasa dahil nakatulog na ako ng maaga. Good night, love. Good morning, love. Nag-breakfast ka na ba? Busy? Hindi siguro siya busy. Ang dami niyang oras para mag-text. Wala na akong nakitang iba pang messages. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagme-message si Alexus. Nakakasama na talaga siya ng loob. Hindi ko naman siya ma-text at hindi na ako makapagreklamo dahil alam ko naman kung hanggang saan ang boundaries ko. Naglabas na lang ako ng malalim na buntong hininga. Nakita kong biglang may nag-pop up na text message sa aking cellphone. Natawa ko ng message na yun ni Sky. Parang high school lang. May pasad emoji pa siya. Natuwa tuloy ako sa effort niya. Kaya nagsimula ako mag-text. To unknown. O ayan, siguro naman matutuwa na siya. Pagkasan ko ay naka-receive kaagad ako ng reply. Ang bilis ha? From unknown. Kompleto ng araw ko. Nagparamdam ka na. Uy, dumada moves ba siya? Hindi ko tuloy mapigilang mapangiti sa text message niya. 5th day namin ngayon ni Alexus. Alam kong pang umagang shift na siya ngayon. Malapit nang matapos ang shift ko pero hindi pa rin siya nagte-text sa akin. Gusto ko sana siyang puntahan sa ER kaso busy ako. Pagkatapos ng shift ko ay nagtungo kaagad ako sa pwesto niya. Narinig ko na busy daw ito kaya hindi na muna ako umuwi at hinintay siya. Oh Jezabel, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Nancy na kadarating lang. Hinihintay ko yung boyfriend ko, sagot ko. Napatawa lang si Nancy. Okay, tugon ito na parang sinasakyan lang ang sinabi ko na hindi talaga naniniwala na boyfriend ko na si Alexus. Lihim na lang ako napangiti. Maya-maya pagdating ni Alexus ay magugulat na lang ang mga to kapag mismong sa bibig ni Alexus manggagaling na kami na. Kaya sa ngayon hindi ko na muna ipagpipilitan. Excited na ako makita ang kanilang mga mukha na parang nalaglag ang mga panga. Unti-unti na nagdatatingan sa nurse station ng iba pang mga nurse. O Jezabel, bakit ka naririto? Kanina ka pa dapat out ah.
Hinihintay kasi niya yung kanyang boyfriend. Sabay-sabay pang sabi ng mga nurse na nandoon at sabay-sabay na nagtatawanan. Napatawa na rin ako. Mabuti na lang hindi nagagalit yang si Doc na ipinagkakalat mong mag-boyfriend kayo, ani Ate Luz, habang may tinitingnan sa monitor nito. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. O nasa na yung Dr. Anderson nyo? Off siya ngayon? Ani Lily. Alam na alam biro ko. Siyempre, natuto lang ako sa'yo. Pabirong sagot nito. O ayan na palang dream boyfriend mo, ani Ate Luz. Agad naman akong tumingin sa direksyon na ininuso nito. Si Alexus, mukhang palabas na ng trabaho. Napangiti ako nang makita siya. Namiss ko rin naman ito kahit naiinis ako sa kanya, kahapon pa. Parang hindi na rin to nagulat na makita ako. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito dahil kumakaway ako sa kanya, habang papalapit siya sa akin. Doc, totoo bang kayo na? Kumunot ang noon ni Alexus na patingin kay Lily at pagkaway tumingin sa akin. Nginitian ko naman siya ng matamis. Ngumiti si Alexus sa mga nurse na nakatingin sa amin. Alam niyo naman pala biro lang itong si Jessa. Napalunok ako sa sinabi ni Alexus. Na mapasulyap ako sa mga katrabaho ko yung mga nakatawang mga to na parang nagbato ako ng jokes sa kanila. Kahit pa alam kong iniisip ng mga to na nagjo-joke lang ako, pahiyang-pahiya pa rin ako sa sarili ko na itinanggi ako ni Alexus. Nagtuloy sa paglalakad si Alexus at naiwan akong nakatanga. Una na ako, paalam ko sa mga nurses at sinundan ko si Alexus. Naabutan ko siya sa labas ng hospital dahil napakabilis nito maglakad. Alexus, tawag ko sa kanya. Nilingon niya ako. Sumunod ka sa akin. Anito, sumunod naman ako sa kanya na nagdadabog. Bakit sinabi mong hindi kita boyfriend ha? Sermon ko sa kanya habang naglalakad kami. Hindi naman tumutugon si Alexus pagkusay, tuloy-tuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa sakyan niya. Saan naman kaya kami magdi-date ngayon? Himala at mukhang pasasakayin niya ako sa sasakyan niya. Pagsakay ko sa loob ay sinuot ko kaagad ang seatbelt ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Tumingin ito sa akin. Bigla akong naalalang pag-deny niya sa akin kanina. Bakit nga pala todo tanggi mo ko kanina ha? Napahiya tuloy ako. Tumingin sa akin si Alexus at malumanay itong nagsalita. Jessa, hindi mo dapat ginagawa yun. Ang alin? Takang tanong ko. Bakit parang sa tono ng pagsasalita nito ay ako pa itong mali? Alam mo 7 days lang ang kasunduan natin. Ano na lang sasabihin nila sa'yo kung ipapakilala mo akong boyfriend? Pagtatawanan ka lang nila dahil 1 linggo pa lang ay break na tayo. Isipin mong reputasyon mo bilang babae. Natigilan ako sa sinabi nito. Oo nga't 7 days lang ang kasunduan namin. Umaasa ko na tatagal pa yon dahil sa pag-asang makukuha kong loob nito. Hindi ko naman masabi kay Alexus ang nasa isip ko dahil mukhang iba naman ang plano nito. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila. Nakayukong tugon ko. Narinig kong pagbuntong hininga ni Alexus. May pakialam ako dahil inaalala kong reputasyon mo. Isa pa, paano ko makarating to sa mga magulang mo? Kunwari ka pang nag-aalala, kung kailan naging tayo saka ka nag-iba, lahat na lang ng ginagawa mo para ayawan kita. Napaka-inosente mo at kung hindi ako nag-aalala sa'yo, baka sinamantala ko na yung kahinaan mo. Hindi na ako bata, alam ko kung anong ginagawa ko, giit ko. Mabuti pang tapusin na lang natin to, makakasama lang ito sa'yo. Ani Alexus at bumuntong hininga, pagkuway nagsalitang muli. Hindi ka dapat nagmamadali. Anito, ikaw nga to nagmamadali wala pa tayong 7 days. Nakikipag-break ka na. Malakas kong sagot at hindi ko mapigilang magdabog. Sa sobrang sama ng loob. Napailing naman si Alexus. Jessa, para ka namang bata. Tingnan mo, kahit biruan lang ito, hindi na magiging magandang epekto sa'yo. Biruan? Simula sa unang araw nagpaka-girlfriend na ako sa kanya. Pero biruan lang pala ito para sa kanya? Yung ex mo ba ang sinundo mo kahapon sa airport? Tanong ko na pumiyok pa. Natigilan si Alexus sa narinig. Kumunot ang noon itong napatingin sa akin. Hindi agad ito nakapagsalita. Yes, may pag-aanilangan sa sagot nito. Parang sinaksak ni Alexus ang puso ko. Ang sakit. Hindi ko na mapigilang mapaluha. Oh God! Biglang natuliro si Alexus na makitang pagluha ko. Sa tuliro ay nagamit tuloy nito ang kanyang hinlalaki para punasan ang mga luha ko. Hindi na dapat ako pumayag sa una pa lang Ayan tuloy, nasasaktan na kita. Nag-aalala nito sabi. Lalo pa akong napaiyak dahil sa sinabi nito.
I'm sorry. Anito habang patuloy na pinapahid ang luha ko. Nang mapansin niya na mas kumakayat pa ang luha ko sa aking pisngi, ay dinukot nitong panyo mula sa kanyang bulsa at binigay sa akin. Tahan na, mahina nitong sabi. Tinanggap ko ang panyo at pinunasan kong aking mga luha. Bababa na ako. Yun lang ang nasabi ko sabay bukas ng pintuan ng sasakyan at mabilis na naglakad. Jessa, narinig kong tawag niya, ngunit hindi ko na siya nilingon. Kahit nakatalikod ako ay dinig kong mabilis na hakbang niya papalapit sa akin. Mabilis tong humarang sa harapan ko. Mabilis din niyang nahagip ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Jessa, bumalik na tayo sa loob. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Patuloy nito. Tapos na tayong mag-usap. Basta hindi ako pumapayag sa gusto mo. Umiiyak na sabi ko. Jessa, mahirap din para sa akin. 2 araw na lang hindi mo pa maibigay. Ang damot mo. Umiiyak kong sabi habang nakatingin sa kanya. Kumawala ako sa pagkakahawak niya at saka mabilis na tumalikod. Patakbo akong lumayo sa kanya habang patuloy ang pagpatak ng aking mga luha. Walang puknat ang aking pag-iyak kahit kanina pa ako nakauwi dito sa kondo. Ang sakit ng puso ko ngayon. Bakit ba naman kasi na sa lahat naman ng tao, kung sino pa yung mahal ko, siya pang dahilan kung bakit ako nasasaktan ngayon. Tumayo ako at nagtungo sa banyo. Pagdating ko sa loob ay humarap ako sa salamin. Maganda naman ako Bakit hindi niya ako magustuhan? Kasalanan ko bang hindi pang beauty queen ang height ko? Kaya mukha pa rin akong bata sa paningin niya. Sa loob ng 5 days, hindi man lang siya nagaksayang pagmasdan at kilalanin ako. So paano niya ako magugustuhan? Ni hindi ko nagkaroon ng pagkakataong ipakita sa kanya ang Jessa bilang isang babae. Ang side ko na hindi pa niya nakikilala. Hinubad ko ang aking damit at walang itinirang saplot. Umikot-ikot ako at pinagmasdan ng aking hubad na katawan sa harapan ng salamin. Sinapo ng mga palad kong ibabang parte ng aking 2 dibdib at saka itinaas baba. Malulusog naman ang dibdib ko. Ibinaba kong aking mga kamay at namewang saka tumagilid pa. Maliit din ang aking bewang at bilugan ng aking pang-upo. Saka makinis din ang aking balat. Kaso wala namang ibang nakakakita ng mga to kung hindi ako. Alangan namang ipakita ko kay Alexis ang katawan ko para lang patunayan sa kanya na isa na talaga akong ganap na babae. Kung picturean ko kayang katawan ko't ipadala sa kanya para makita niya. Kaso never ko namang gagawin yun no. Hindi pa ako ganun kadesperada. Ano bang dapat kong gawin para makuha ang atensyon niya? At tingnan ako bilang babae. Dumiretso ako sa panliligo. Medyo nawala ng pamamaga ng aking mga mata nang matapos akong mag-shower at nagbihis ng pantulog. Bala ko sanang matulog nang marinig kong may tumatawag sa aking cellphone. Nang tignan ko ito ay nakita ko number ni Moira. In-invite ko si Alexis dito sa bahay. Ano, balak mo pa ba siyang lasingin? Tumatawa na kaagad ang boses nito. Sa isang araw pa naman ng birthday mo Ngayon lang kasi available si Alexis. Kaya tayo-tayo lang. Ang hirap nga niyang kumbinsihin. Ang daming alibay. Mabuti na lang pumayag din. Akala ko ba tutol ka sa balak ko? Matitiis ba naman kita? Ani Moira. Napangiti ako sa sinabi niya. Muli siyang nagsalita. Mag-ready ka na, ipapasundo kita sa driver namin, Anito. Okay, salamat. Mabilis ako nagpalit ng damit. May 2 days pa kaming natitira dahil hindi ako pumayag sa gusto ni Alexis. Kapag nagtagumpay ako na makuha ang brief ni Alexis mamaya, ipapainom ko talaga sa kanyang gayuma bago matapos ang kasunduan namin. Ang totoo ay nakalimutan ko na yung tungkol sa gayuma dahil naging kami na ni Alexis. Hindi ko rin naman sigurado kung totoo ba yun o hindi. Since nabanggit ulit ito ni Moira at sureball na nandun si Alexis mamaya ay biglang nagbagong isip ko. Bakit nga ba hindi? Total ay gustong-gusto nang tapusin ni Alexis ang kasunduan namin. Baka wala na talaga akong pag-asa sa kanya. Itong gayuma na lang ang pag-asa ko. Although sinasabi ng utak ko na hindi naman to totoo, ay wala namang mawawala kung susubukan ko. Napailing na lang ako sa aking sarili habang iniisip na nakawin kong suot niyang brief. Kasasabi ko lang kanina sa sarili ko na hindi naman ako desperada. Pero ano tong binabala kong gawin? Bahala na, now or never na ito. Wala pang 30 minutes ay dumating ng family driver ni na Moira. Kanina pa ako nakaredy kaya kagad na ako nakaalis. Habang nasa sakyan ay nakaramdam ako ng kaba at tinatanong ko ang aking sarili kung kaya ko ba talaga ito. Iniisip ko palang nahuhubaran ko sa Alexis ay napapapikit na ako. Basta, huhubarin ko lang hindi naman ako titingin. Pumasok kami sa isang eksklusibong subdivision.
Halatang puro mayayaman lang ang nakatira sa lugar na ito. Bago ipanganak ni Moira ang kanyang panganay na anak, ay lumipat sila sa mas malaking tirahan. Sobra naman ito sa laki na parang isang mansyon na. Ang swerte talaga ng best friend ko. Bukod sa napakayaman na ng napangasawa ay mahal na mahal pa siya nito. Ako kaya, kailan mamahalin ni Alexus? Okay lang sa akin kahit sa maliit na bahay lang nakatira, basta siya ang kasama ko. Pagpasok ko sa bahay ay sinalubong na kaagad ako ni Moira. Masayang masaya to nang makita ako. Hindi pa rin siya nagbabago. Napakasimple pa rin ito. Simpleng shorts at t-shirt lang ang kanyang suot, kagaya na palagi niyang sinusuot nung nasa probinsya pa kami. Pareho kaming tumakbo palapit sa isa't isa na akala mo naman ay miss na miss ang isa't isa. Ngayong last week lang nang huli kaming nagkita. Higit pa sa mag-best friend ang turingan namin sa isa't isa dahil parang magkapatid na rin kami habang lumalaki. Ano, nagbaon ka ba ng maraming lakas ng loob? Pabirong tanong nito. Marami ako niyan, tugon ko. Natatawa at naiiling na lang si Moira. Pasensya na, hindi pa ako nakakabili ng regalo. Akala ko kasi sa Sabado pang celebration mo wika ko. Sa Sabado pa nga, pero hindi ba may usapan tayo na lalasingin natin si Alexus? Itong birthday ko lang nakikita kong alibay para mapainom siya. Pabulong nitong sabit ngumiti ng pilya. Best friend talaga kita, tawang-tawang sabi ko at naghampasan pa kami ng mga kamay dahil sa kalokohang pinaplano namin. Kahit nung mga bata pa kami ni Moira ay partners in crime na kami. Kaya kapag napapahamak ang isa'y siguradong suspect din ang isa. Akala ko hindi ka napapayag Pagkatapos namin magtawanan. Pwede ba yon? Isa pa, marami na ring atraso sa akin ng Alexus niyan. Nakakailang prank na rin sa akin yan pero hindi pa ako nakakaganti. Babawian ko siya ngayon ng isang matindi. Siguraduhin lang niya na hindi butas ang brief na suot niya ngayon. Dahil kapag nagkataon, ipapa-frame ko talaga yan sa mansyon ng mga biyanan ko. Nakangising sabi ni Moira. Ano kayang mangyayari sa gagawin ni Jessa na pagnanakaw ng brief ni Alexus? Hanggang kailan ipagpipilitan ni Jessa ang sarili? Sa gwapong doktor, yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.